Sa mundo ng Dungeons at Adventurers, ang tiwala ay mahalaga. Ngunit ang pagtataksil ay laging nagbabadya. Sa unang episode ng Backstabbed in a Backwater Dungeon, makikilala natin si Light, isang batang adventurer mula sa pinakamahina sa siyam na lahi sa mundo, ang mga tao. Nag-umpisa ang eksena sa isang batang lalaki na nagpapaalam sa kanyang pamilya. Panibagong yugto ng buhay ang haharapin niya, ang maging isang adventurer. Bit-bit ang pangarap na patunayan ang sarili. Lumakad siyang may tapang at pag-asa. Pagdating niya sa bayan, agad niyang naranasan ang diskriminasyon dahil isa siyang tao, ang pinakamahinang lahi sa mundong ito. Tinitingnan siya ng mababa ng ibang nilalang. Ngunit hindi siya nagpatalo, kaagad niyang nakita ang Adventurer Guild. At pumasok para simula ng kanyang pangarap. Tinawag siya ng receptionist at tinanong ang kanyang pangalan. "I'm Light," anyang sagot niya. Sinabi ng receptionist na magsisimula siya bilang F-class adventurer, ang pinakamababa. Nagtanong din ito tungkol sa kanyang gift at ipinakita naman ni Light ang kanyang unlimited gacha. Ngunit sa harap niya, puro walang kwentang gamit ang lumabas. Pinagtawanan siya ng ilan at lalo siyang minamaliit. Gayunpaman, binigyan siya ng guild ng isang simpleng mission na lagay ng F-class. Matapos ang matinding pagsisikap, natapos niya ito. Ngunit pagbalik niya para kunin ang reward, kinuha ito ng ibang lahi na mas malakas kaysa sa kanya. Walang magawa si Light at doon siya tuluyang nalugmok. Habang nalulungkot siya, biglang lumapit ang isang elf. Inabot ang kamay at niyakap siya. Nagpakilala siya kasama ang kanyang mga kasama, ang Concord of the Tribes, isang party na binubuo ng iba't ibang lahi. Ipinaliwanag nila na kailangan nila ng isang tao sa kanilang grupo at inimbitahan si Light na sumama sa kanila. Buong saya at pasasalamat, tinanggap ni Light ang alok. Lumipat ang eksena sa isang dungeon kung saan unti-unting lumalakas ang mga halimaw. Ilang beses nang muntik mapahamak si Light, ngunit lagi siyang inililigtas ng kanyang mga kasama. Doon lumitaw si Shasha, ang elf, na tila may pagpapahalaga kay Light. Tinukso siya ng iba at namula ang pisngi nito, bagay na hindi napansin ni Light dahil abala siya sa pagsunod sa kanila. Habang papalalim ng papalalim sa dungeon, bigla silang huminto. Dito nila sinabi kay Light na inaalis na siya sa party. Nagulat at hindi makapaniwala si Light habang isa-isa silang nagpapakita ng tunay na kulay. Ibinunyag nila na sinama lang nila si Light para obserbahan ang kanyang gift, yung unlimited gacha, ni hindi nila siya tinuring na kasama. Para sa kanila, isa lang siyang mababang uri ng tao. Pinag-uusapan nilang patayin siya na para bang wala siyang halaga. Biglang umatake si Garou sa mukha ni Light. Tinangkang tumakas si Light habang umiiyak at nanginginig sa takot. Pero pinana siya ni Shasha sa paa, dahilan para matumba at mapasigaw sa sakit. Pinagsisi pa siya ni Garou habang ang iba ay tuwang-tuwa na pinahihirapan siya. Habang papatayin na sana siya, biglang na-activate ang teleportation trap at nawala si Light. Napunta sa pinakailalim ng dungeon, sa abyss. Pagbagsak niya, naalala niya ang kanyang pamilya at ang mga taong akala niya ay kaibigan niya. Dito niya ipinangako sa sarili na hindi siya mamamatay at babalik siya para maghiganti. Tumayo siya, ngunit agad niyang nakita ang isang halimaw, level 1000, hindi niya kayang lumaban. Sa desperasyon, ginamit niya ang unlimited gacha. At sa pagkakataong iyon, nagpakita ang isang napakagandang babae. Sa isang iglap, tinapos ng babae ang halimaw na halos papatay kay Light, parang wala lang. Nilapitan niya si Light at tinawag siyang Panginoon. Nagpakilala siya bilang May, isang maid, at level 9999. Ginamit niya ang appraisal skill para suriin si Light at ipinaliwanag, hindi mahina ang unlimited gacha. Nakadepende ito sa mana sa paligid. At ang abyss ay punong-puno ng mana. Dito nagbago ang kapalaran ng isang dating inaapi. Iminungkahi ni May na papatayin niya ang mga nagtaksil kay Light. Ngunit pinigilan siya ni Light. Hindi niya kailangan ng tagapaghiganti. Siya mismo ang gaganti. Kailangan niya maging mas malakas. Kaya itinakda niya ang unang hakbang. Bumaba pa sa mas malalim na bahagi ng abyss. Dito nagsisimula ang kwento ng isang dating tinatapakan na unti-unting magiging pinakamalakas sa mundo. At dito muna natin tatapusin ang unang kabanata ng kwento ni Light. Isang binatang minamaliit, niloko at iniwan na parang wala lang. Pero sa ilalim ng kadiliman ng dungeon, natagpuan niya ang kapangyarihang kayang magpabago sa kapalaran ng mundo at magsimula ng impyerno para sa mga nagtaksil sa kanya.
Hindi na siya ang mahina at takot na adventurer na dati nilang nilalaro. Sa susunod na mga yugto, isang nilalang ang muling isisilang, isang master ng kapalaran, at hukbo ng gacha na hindi nila kayang tumbasan. Ito pa lang ang simula ng paghihiganti, ng pagangat, at ng pagwasak sa mga traidor. Ako si Loki Anime Recap at kung gusto nyo pang masaksihan ang pagbangon ng isang ginawang walang kwenta, pindutin ang like, mag-subscribe at iyon ang notification bell. Dahil sa susunod nating video, tutuloy tayo sa episode 2. At doon magsisimula ang tunay na pag-usad ng plano ni Light. Hanggang dito muna at tandaan, sa mundong puno ng pagtataksil, ang pinakamahina minsan ang nagiging halimaw